Mapagpalang araw mga ka-electronics. At ngayon, may nagdala nitong amplifier na Class A. So, ang nangyayari daw dito ay naihian ng daga o pusa. At hindi na siya tumutunog. So, handa nating tingnan mga ka-electronics kung kaya ba nating i-repair to o marami nang na-damage sa loob na pyesa. Let's go! Yung mga gantong Class A mga ka-electronics, pag sanay na kayong gawin ay madali nyo lang tong magagawa. Kung kabisado nyo ang mga stages amplifier at mga stages transistor mga lods, mga multiplexer, mga voltage regulator ng Bluetooth module at mga preamplifier. At kung sanay na kayong mag-test ng mga bipolar junction transistor, mga diode, resistor, Zener diode, at iba pa. Mag-iingat lang kayo pag mag-test kayo mga lods habang nakasaksak. Dahil maaari kayong madikit sa exposed na wire o live wire. So bago kayo magawa nito mga lods ay lagi kayong gumamit ng isolation transformer para kung sakaling madikit kayo ay hindi ganun kalala ang electric shock na marireceive ninyo mga lods. Hindi rin nakakatakot mag-repair pag may isolation transformer dahil hindi ka kakabahan na may pumutok na malakas o umusok. So, tetestingin natin to mga lods. Ang gagawin natin ay isasaksak muna natin mga lods kung may power nga at kung ayaw niyang tumunog mga lods. So, ang unang test nyo mga lods ay kabitan nyo ng speaker at pakinggan kung may mabubuong sound or magkiklik ang relay. Ayan mga lods. Sa puntong ito ay mukhang hindi nagkiklik ang relay mga lods. So maaaring nagka-problema to sa output or sa mismong system supply ng relay. So hanapin natin mga ka-electronics kung bakit ayaw nitong mag-relay. At kahit subukan nating pihitin ang switch ng speaker ay hindi man lang siya nag-relay mga lods. So hipuin natin kung may mainit. Wala naman tayong nadadamang mainit mga lods. So at pag na-on natin mga electronics ay hindi naman gaanong bumababa ang voltage drop ng isolation transformer. Ibig sabihin lang nito ay walang masyadong nagaganap na short circuit sa board ng amplifier. Pag ang loob ng amplifier mga ka-electronics ay sobrang kinalawang at maraming nabasa ay ang paraan na lang doon ay palitan ng mga piyesa. Mapapalitan nyo yun kung naroon pa ang mga part number ng mga piyesang ikakabit dahil kung wala na ay mahihirapan lang kayo. Sa totoo lang mga electronics, madaling i-repair ang gantong amplifier pero mahirap din kasi sa pagtatanggal mo pa lang ay marami nang nakakaing oras mga lods.
kasi marami siyang babaklasing mga tornilyo at iisa-isahin mo pa yung mga pagtanggal ng saksak. At ayan na nga mga lods, meron tayong nakitang sunog na piyesa. Ayan mga lods. Tingin ko diode yan, signal diode. At meron ding mga kinalawang na mga jumpers mga lods. Ayan. Kinalawang na jumper. At meron din tayong nakitang sunog na resistor. Yan yung sa supply ng voltage regulator na nakakabit sa Bluetooth module. So gumagana siya mga ka-electronics, kaso nasunog. Pero okay pa yung resistance niya mga ka-electronics. Pero papalitan pa din natin yan mga lods. At suriin naman natin yung mga tone control at mga free amplifier. So sa puntong ito mga ka-electronics ay wala tayong nakikitang sunog o mga umitim na mga piyesa. So naligtas siya sa ihi ng pusa. Ayan, wala siyang nakinalawang na mga piyesa. Yung mga output transistor mukhang okay pa. So ang itetest naman natin mga ka-electronics ay ang kanyang bias ng mga transistor. So ang bias ng transistor ay nasa mga 100 to 400 millivolts. Yung ibang klase ng amplifier ay mas mababa pa ang bias. So ang normal bias niya ay hindi lalampas ng 600 milliampere to 1 volts mga ka-electronics. So itetest natin mga lods kung may mariread tayong bias. Mag-iingat lang kayo mga ka-electronics at baka ma-short nyo yung mga paa ng transistor. Kumikislap yan mga lods pag nag-short, dahil nakasaksak yan at baka may iba pang maapektuhang mga piyesa. So sa puntong ito mga ka-electronics ay may nare-read siyang 52 millivolts. So sobrang baba niyan mga ka-electronics, dahil lang normal bias ay about 100 to 500 millivolts. Ayan mga ka-electronics, nag 100 millivolts yung isang transistor, din nag 183 millivolts. Ibig sabihin yan ay nag-no-normal. So siguro yung unang transistor ay merong putol mga lods, kaya nawala ang kanyang voltahe. Ayan mga lods, bumaba ulit, bumaba, then bumaba, naging 0, then ayan. At meron tayong napag short circuit at biglang ayan mga lods, biglang naging 0 yata mga lods. Naging 0 yata ang bias ng mga transistor. So siguro na short natin to mga lods, na wala yata ang kanyang supply. I-test ulit natin din mga lods. Ayan, i-test ulit natin. Ayan, nagkaroon ng supply. Mukhang natulog at nagkaroon ng supply ang kanyang mga bias. So baka merong kung ano sa ilalim ng board nito mga lods. Tingnan natin kung anong meron sa ilalim ng board. Baka merong lumuag na mga joint ng mga transistor o mga piyesa. So tingnan natin mga lods. Hindi basta-bastang mag-repair ng amplifier mga ka-electronics. Kailangan mo talagang paglaanan ng time. Kaya pag may nagpapa-repair ng ganito mga ka-electronics ay ang labor nito ay
ang pinakamababang labor ay 700. Then pag may ikakabit kang pyesa ay idadagdag mo yung mga pyesa, mga ka-electronics. So aabot siya ng mga 1.5. Kasi yung mga ganito mura lang naman to. Mga 3K lang to, pero depende rin sa sira. Ayan mga lods, suriin natin tong ilalim ng amplifier mga lods. At meron tayong nakitang corroded trace o corroded na connection mga lods. Ayan, kinalawang siya masyado. So baka nag-carbonize na to mga lods at biglang tumaas na ang resistance. I-test muna natin mga ka-electronics ang kanyang supply, yung dalawang capacitor. Halos mga 37 ang voltage niya. Ayan, 37 din, yung kabila ay dapat 37 din. So pag normal yan mga ka-electronics ay okay ang kanyang supply. Ayan mga ka-electronics, sa puntong ito ay nawala ulit ang bias voltage ng mga transistor. Okay naman ang kanyang supply sa magkabilang capacitor. So ang gagawin natin dito mga ka-electronics ay lilihain natin yung tracing at talagyan natin siya ng jumper na wire para mabuo uli ang kanyang connection mga lods. Yan yung kanyang nag-corrode na connection mga lods. Ayan, kukudkurin natin yan mga lods, then aayusin natin ang kanyang connection. Ito kasi ay mukhang nakakabit sa collector ng bipolar junction transistor, kaya nawawala yung kanyang supply mga lods. Kung ito'y corroded ng lahat ng tracing ay nag-corroded mga ka-electronics, hindi na natin to gagawin dahil mas maganda pang bumili ng bago. Ito mga lods, ayan, yung kanyang supply ay konektado sa collector ng transistor, kaya siya ay intermittent ang voltage mga lods. Mahirap talaga mga lods mag-repair nito, pero nakaka-enjoy din kahit mahirap. Pagbabaklas nga lang ang medyo nakakainip. Ayan mga ka-electronics, meron tayong nakikitang kinalawang na diode. Ano kaya itong diode na to? Ito ay konektado sa delay niya, sa relay. Mukhang nabura yata ang part number. So makikita natin yan mga ka-electronics. Ayan. Ayan mga ka-electronics, mukhang kinalawang nga. Signal diode ba to o mukhang Zener diode mga ka-electronics? Zener diode, isa siyang voltage regulator.
Ayan mga lods, i-grinder natin tong kanyang tracing at patungan natin itong jumper wire, insulated wire. Tatalupan pa natin itong mga lods. Mga ka-electronics, ayan na. Subukan natin itest ang bias niya. May nare-read siyang mga about 300 millivolts. So okay na okay yan mga lods. Dahil na tutungan na natin ang kanyang tracing, okay na yan. Okay na ang kanyang millivolts. Ang itetest naman natin mga ka-electronics ay kung meron siyang humming. Hahawakan lang natin ang kanyang input. Then itetest natin ang kanyang output kung may lumalabas na alternating current. And mga lods, tapat lang natin ang multimeter sa ground. Then yung pulang probes ay itatapat lang natin sa output. Then pagkatapat natin sa output ay hahawakan natin ang input. Ayan mga ka-electronics, nagde-deflect ang multimeter. Ibig sabihin lang niyan ay okay ang kanyang output. Wala siyang nare-read na DC, AC lang pag may ina-apply tayo sa input. Normal yan mga ka-electronics. Pag hindi mo hinawakan ang input niyan tapos nag-deflect, ibig sabihin yan merong DC o merong humming na unwanted hum. Yun yung problema. Pero ito, dahil pag hinahawakan natin ay okay na to mga ka-electronics. At palitan natin tong regulator mga ka-electronics. Ito ay 4B3. Ang ibig sabihin nun ay 4.3 volts ang kanyang breakdown o breakdown voltage. So hahanap tayo nun mga ka-electronics. Marami naman nun sa mga amplifier din. Then itetest natin. Na-try ko siyang hindi nakakabit mga ka-electronics, pero ang nangyayari ay hindi delay ang kanyang pag-click. Ibig sabihin pag sinwitch mo ay sumasabay sa switch. Dapat siya ay may delay na ilang segundo. Kasi pag inon mo ang switch at sumabay ang relay ay makakarinig ka sa speaker ng crackling sound o yung pag surge ng voltage. Makakasira yon ng speaker o amplifier mga ka-electronics. At napansin ko mga ka-electronics na meron siyang grease. So yun ay may resistance. So ang gagawin natin mga ka-electronics ay hinugasan natin ng amplifier para mawala yung mga grease na nagsisilbing conduction para hindi siya mag-grounded mga ka-electronics. Pagkatapos nyo lang linisan na ganito at banlawan ay ibibilad nyo sa araw. Pag tirik na tirik yung araw, pero dahil hindi masyadong maaraw ngayon ay ang gagawin natin dito ay i-hot air na lang natin mga ka-electronics. I-blower na lang natin. Siguraduhin nyo lang mga ka-electronics na init yung board para pag itetest nyo ay hindi moist at hindi siya magsilbing conduction pag naisaksak nyo, dahil
maaaring masira. So, mas maganda mga ka-electronics pag itetest nyo ay tuyong-tuyo na ang board. Ayan mga ka-electronics, yung may kalawang na jumpers ay papalitan natin ng copper para hindi siya kalawang, tsaka itong sunog na pyesa ay papalitan din natin yan mamaya. Talupan muna natin tong insulated wire mga ka-electronics. Ito ang gagamitin nating jumpers dun sa dalawang jumpers na kinalawang. At ayan na mga ka-electronics, ayan na ang jumper na naikabit natin. Sunod ay papalitan naman natin yung Zener diode tsaka itong resistor. Ayan, nakakuha tayo sa scrap board mga ka-electronics. Zener diode 4.3 volts. Ayan mga lods, handa na nating testingin to kung gagana nga to mga lods. Yan ang actual sound niya mga lods. Okay na okay mga lods, okay to. Handa na nating ibigay sa may-ari mga lods, dahil siya ay may sound na. Pero i-burn test muna natin mga ka-electronics para sigurado na okay tong amplifier na to. Ang burn test mga ka-electronics ay hindi susunugin. Ito ay yung pag-test ng matagal kung working ba ang amplifier mga ka-electronics.